ng mga eksena, taping days. Pero I guess, ang masasabi ko lang, isa na sa pinaka-core memory ng buong buhay ko ay yung naging anak ako ng isang babalu sa Okidokido. Naging pamangkin ako ng isang babalu sa Home Along the Riles. Naging anak ako ng isang dolphy, nag-iisang dolphy. At naging anak ako ng nag-iisang Sinova Villa. Yun ang core memory ng buhay. So naman na, si Tita. Wala sa eksena. I was 10 years old when I started doing Home Along the Riles. And at 10, hindi ko naman alam how big of a star Tito Dolphy was. Even Tita Nova. Pero ang natatandaan ko po, si Tita Nova very prayerful. Magkakasama po kami sa dressing room ni Ate Dang. 15 mysteries of rosary po kami a day. At that time, wala pang light mysteries. Si Mami pag nagrosaryo, hindi lang 5. 15, kompleto. Hindi pa po kasama mga novida nun. So yun, tandang-tanda ko po yun. And si Tatay, ang naalala ko kay Tatay, wala kaming taping na hindi nagkaroon ng pila. Lagi pong may pila. Iba't ibang klaseng tao. Mga matatandang artista, hindi na active, mga tao na kita nyo may sakit, walang-wala na. Nasa taping po namin sila, lalo na pag araw ng sweldo, natapat sa taping day namin, sobrang haba ng pila parati, humingi ng tulong. And believe it or not, kahit isa sa kanila, walang tinalikuran si Tatay. He really gave his time to listen to each and every one of them. Kahit na yung iba po doon, halos every taping na pabalik-balik, okay lang yun kay Tatay. Kasi para sa kanya, nakakapagbigay siya ng tulong, nasa-share niya yung blessings ni God, yun yung mahalaga kay Tatay. So yun po yung tumatak sa ulo ko. Kaya siguro, sabi ko, sobrang active ko sa mga NGOs, kasi yun yung nakagisnan ko eh. Yun po yung nakalakihan ko. And I don't think I'd have this strong faith in God if it weren't for my mommy beside me. So, hindi lang po ako natuto umarte sa Home Along the Riles. Yung mga kasama ko po sa Home Along, ito po lahat mga kapatid ko, they shaped me as a person. Hindi ako magiging ganito po ngayon. I don't think I'd have the kind of mindset I have right now if it weren't for this family. Kaya yun po. Isa sa mga talagang tumatak sa akin is having another family. Dahil alam niyo naman po nung bata ko, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo kung paano, gano'n ako kulit, gano'n ganyan, gano'n kalaki ang pamilya ko. Pero doon po sa Home Along, as time goes by, habang lumalaki po ako, nagkaroon po ako ng extended family. Nagkaroon ako ng mga kuyang inalakihan namin ni Boyto, nagturo sa amin na kung ano-ano. Oy, huwag ka maano. Nagkaroon ako ng ating Claudine. Dahil, tapos, ginawa niyo totoong buhay pagka-ate ko sa kanya dahil kapatid ko si Mark. Ay, ano? Hindi, that was the past. Past is past. Diba? Ito mga... Pero ang pinaka-importante po talaga sa akin, talagang most thankful ako sa Panginoon na experience ko sa Home Along. Doon ko nakilala aking always and forever. Doon ko nakilala ang aking asawa na biniyaan kami ng isang poging anak dyan sa likod. Dito, stand up Dito. dito. Tayo ka, tayo ka. Yan. Hindi po yan Twilight, hindi po vampire yan. Ha? Yun po. Siyempre, ang aking isa pa pong anak sa darating na pelikula, siyempre, hindi naman, kahit malaki po ako sa pelikula, hindi po ako matako masyado. Ang matako na yung anak ko, si Baldolito. Ayan. Yan. Tsaka ang barkada ng aking anak, si Celine, na ang tawag sa kanya, Libag. Yan. Hindi lang. May new generation na. Ha? Ha? May new generation na sila. Yes. Si Direk magkikwento niya mamaya para mas malinaw. Pero direct, hindi ko pa nagsasabi ng most memorable para hindi mo pa sinasabi. Behind the scene, yung maka-eksena mo yung isang
Tito Babalu at yung isang Dolphy, isang tita nanay, tita Nova. Alam niyo yung spontaneous, wala kayong ibang ginawa kung hindi magtawanan na lang sa set. Tapos sila kasi very impromptu yung setup nila. Parang bawal sila mag-take two. Yung feeling na nagtatawanan, naririnig mo, pati yung mga cameraman sa set, nagtatawanan. Pati yung assistant director. So, minsan kami dalawa ni Vandolph talagang, di naman namin alam para lang kami naglalaro eh. So, minsan, nasisita kami ni Tatay Kevin o ni Lolo pag hindi kami nakikinig kasi magte-take two. Pero, ang naaalala ko, kahit mag-take two yun, iba na yung atake nila, pero nakakatawa pa din. Hindi siya pwedeng umulit ng pareho. So yun yung ano, pero marami. Natural na natural. Sa sobrang nakakatawa ng mga eksena, si Tita Nova ilang beses nagpapalit ng underwear. Kasi nababasa ang sahig. Nabasa yung sahig. Nababasa ang sahig. Pero ang maganda doon, kuya, may warning naman. Kasi May may warning. poste. May specific na poste sa bahay ni Kevin na pag yumapos na si Mami doon, alam na natin lahat ang kasunod. Oo. Kung minsan hindi doon sa poste, doon sa puno ng impacto na nandoon sa humalo, kung natatandaan nyo. Pag sumandal na si Tita Nova ng gano'n, asahan mo, yun na yun. Tsaka Mox, di ba si Airpot nagre-reading kami sa kainan. May nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe sa ulo. Sabi niya, teka, magtrabahuhin niyo naman ako. Diba? Tapos si Ate Claudine, nuubos laging danggit namin sa set. Meron talaga, marami. Actually, guys, napakarami. We can't wait to see kung paano nyo rin syempre, pagbibigyan pugay lahat ng ginawa nyo nung kabataan nyo, yun na share nyo ngayon. I'm sure marami pang BTS na makikita yung audience natin. Taping ng Home Alone. Kasi aaminin ko naman sa inyo lahat, ako yung pinakamatanda sa magkakapatid. I grew up na si Tito Dolphy yung pinapanood ko, black and white na pelikula na pinapalabas tuwing tanghali noon sa Channel 9 habang pinapatulog kami ng magulang namin. Matutulog kami, pero ako, dinadaya ko yung nanay ko, binubuksan ko yung TV, kunyari natutulog-tulogan ako. Pag tumayo na yung nanay ko, manonood ako ng yung reruns ng mga lumang pelikula ni tatay na black and white. Natatandaan ko yung Ibong Adarna. Paborito ko yun. Yan na yung pelikula ni tatay, si Babalu, tsaka si Tito Dolphy. Sila pa ito. Oo, tapos ang sarap-sarap ng pakiramdam kasi lahat ng mga komedyante, yun ang inaambisyon nila, ang makatrabaho mo yung iniidolo mo. Ako siguro silwerte lang talaga ako. Siguro iba ang ngiti sa akin ng Diyos noong mga araw na sinabi sa akin na makakatrabaho ko si Dolphy. Yung unang araw, yung unang eksena na kasama ko si tatay, hindi ko pa matandaan yung mga linya ko dahil sa sobrang starstruck ako. Kasi parang ito yung iniidolo ko. Tapos eto na siya, katrabaho ko na ngayon. Ang nakakatuwa lang sinabi sa akin ni tatay, kalma ka lang, relax, maganda itong ginagawa natin. At ever since that day, kalmadong-kalmado na at sa sobrang pagkakalma ko, tatay na yung tingin ko talaga sa kanya. Na parang hindi kayang bayaran yung nararamdaman ko pagkasama ko si tatay. At saka isa pang natatanda ko kay tatay, napaka-generous niya. Na kunyari merong isang punchline na nakakatawa, sasabihin niya, okay, ikaw na lang mag-deliver nito. Di ba sa mga komedyante, sa mga gusto nila sila yung nagbibigay ng punchline. Pero si tatay, sasabihin niya, sa'yo to. Mas maganda pag ikaw nag-deliver nito. Totoong ganun si tatay, hindi po siya swapang. Kaya every taping has been a memorable taping for me. Every taping is a gift para sa akin.